13. Dapat nilagay ko na Kahit yung mga nagkakasal pa lang, walang ganyan. God, naman. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tayo sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos namang makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang ipagkasundo kami sa iyo. Sa banal na krus, inalay niya ng buong puso ang kanyang buhay. Sa banal na krus, inakaw niya kami pabalik sa iyo. Samahan kami sa pagtahak sa daan ng kanyang krus, upang ang daang ito ang magdala sa amin sa wagas na pasasalamat sa sakripisyo ni Kristo. Dalangin namin na ang daang ito ang magdala sa amin ng katatagan sa pagharap sa mga hamong dulot ng kasalukuyang pagsubok. Sa panahong ito ng quarantine, sa krus kami patuloy na kumakapit. Ang krus ang aming liwanag, tumatanglaw tungo sa pagkakaisa. Ang krus ang aming lakas, laban sa takot at pangamba. Ang krus ang aming pag-asa na nagbibigay inspirasyon upang manatiling tapat hanggang wakas. Amen. Ang unang istasyon, sususot ang mga alagad sa huling hapunan. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagbasa. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin." Hindi tayo magkatipon-tipon ngayon bilang isang pamayanan, subalit walang makahahadlang sa atin upang pag-isahin ang ating mga puso sa ngalan ng Panginoon. Sa panahong ito ng quarantine, ramdam natin ang kahalagahan ng pagiging simbahan. Ramdam natin ang halaga ng pagiging isang pamayanan. Panginoon, kahit kami malayo sa isa't isa, tulungan mo kaming manatiling nagkakaisa sa iisang diwa. Gawin mo kaming magkaisa sa panalangin at sa paglilingkod sa mga nangangailangan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Pagkang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalawang estasyon, ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagbasa. Gaya ng kanyang kinagawian, umalis si Jesus at magpunta sa bundok ng mga alagad, kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila, mga isang pukol ng bato ang layo, at doon lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang mga kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin, naglalang taimtim, at tumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking tatak ng dugo. Gayon na lamang ang hinagpis ni Jesus nagdulot ng pagpatak ng kanyang pawis sa lupa na tila bagang mga tatak ng dugo. Marami ang naghihinagpis ngayon. Marami ang naghihirap dahil sa kawalan ng kasiguraduhan sa kanilang buhay. Marami ang nawalan ng trabaho. Marami ang nawalan ng kita. Marami ang walang matitirhan, ang nagugutom at natatakot. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin ang aming takot. Huwag po na lang pabayaan ng mga dumadaan sa karagdagang hirap at mas mabigat na pagdurusa dahil sa krisis na ito. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, kapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo ngayong pahimpin sa tukso at iagyan mo kami sa lahat ng masamang amin. Agad Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang sa una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikatlong estasyon, si Jesus ay hinatulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagkat sa magitan ng iyong krus, nilipat mo ang sanlibutan. Pagbasa.
Tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Wala ka bang sasagot sa paratang nila sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, "Ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng mapagpalang Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ako nga." Makikita niyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Makikita rin ninyo siyang dumarating na nasa alapaap ng kalangitan. Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan pa ng mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang inyong desisyon?" Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Wala sa katwiran ng hatol na kamatayan kay Jesus. Hindi makatarungan ng hatol, subalit buhay natin ang naging bunga ng kanyang kamatayan. Marami na ang namatay dahil sa salot na ito. Hindi lang mga pasyente, kasama na din ang mga doktor at iba pang nangangalaga sa may sakit. Lubhang malungkot ang ganitong pagkamatay. Itinataas natin silang lahat sa awa ng Diyos. Idinadalangin natin ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Ipinagdarasal din natin ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa ilaw ng walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamtin ng may kapal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapalan sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus dinala kay Pilato. Si Jesus na ating Panginoon, siya ay dinala kay Pilato. Ang ikaapat na istasyon, ang paghampas at pagputong ng koronang tinik. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagbasa, sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" At sumagot ang lahat, "Ipako siya sa krus." "Bakit? Ano ang nagawa niyang masama?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan. Ipako siya sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawat ng gobernador sa palasyo ng gobernador at nagpatipon-tipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Buo at ganap ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa Ama. Buong puso niyang tinanggap ang bigat ng pagdurusa. Marami ang nag-aalay ng kanilang sarili para maging maayos at epektibo ang quarantine na ito.
Nariyan ang mga pulis, ang mga sundalo, ang mga kuwani ng barangay, mga nagtatrabaho sa security, sa kalinisan at sa sektor ng pagkain. Hindi biro ang hirap na kailangan nilang pinagdaanan, maisagawa lamang ang hinihingi ng kanilang tungkulin. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng patuloy na tumutupad sa kanilang tungkulin sa gitna ng panganib. Ilayo mo sila sa lahat ng kapahamakan at sa anumang karamdaman. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, tala ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi na ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nawalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Manit. Ang ikalimang estasyon, pinisan ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Tinanggap ni Jesus ang krus. Mahirap man at mabigat, pinasan ni Jesus ang krus ng may pananalig at pagmamahal. Nabigla tayong lahat sa pagdating ng quarantine na ito. Abala tayong lahat sa ating mga sari-sariling buhay. Bigla na lamang huminto ang lahat. Ito ang ating krus. Ang pananatili natin sa ating tahanan ay tanda ng pananalig na makayanang supuin ang salot na ito. Papasanin natin ang krus na ito, tanda ng ating pagmamalasakit sa kapwa. Papasanin natin ang krus na ito dahil nauunawaan natin ang halaga ng buhay. Panginoon, hindi madaling baguhin ang mga bagay na nakasanayan na araw-araw. Subalit batid namin na ang pagpasan ng krus ay nangangahulugan ng sakripisyo. Tulungan mong matupad namin ang pagbabagong ito sa diwa ng pagmamalasakit at pagmamahal. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iatya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Koronang tinik ay pinutol. Si Jesus na ating Panginoon. Koronang tinik ipinutol. O
Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, nasligtas mo ang sanlibutan. Tunay ngang inalis niya ang ating kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugat. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Dahil sa pagod, nadapa si Jesus, subalit kailangan nating maging malakas. Kailangan tumayo at ituloy ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi madali ang makipaglaban sa kaaway na hindi nakikita. Hindi natin alam kung ano ang gagawin, kung saan magsisimula, kung paano iiwas sa pagkadapa. Pero kailangan bumangon. Kailangan lakasan ng loob. Kailangan ituloy ang laban hanggang mapagtagumpayan ang krisis na ito. Kailangan natin ng mga pinunong magbibigay sa atin ng lakas. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang aming mga pinuno sa pamahalaan at sa simbahan. Pagkalooban mo sila ng karunungan upang laging maaninag ang tamang landas. Pagkalooban mo din sila ng tibay ng loob upang manatiling tapat sa iyo hanggang sa wakas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya ka sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami ng kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nawalhati sa Ama, Sa Espiritu Santo. Jesus na tinulungan ni Simon ang Sirene. O Kristo, maawa ka sa aming mata. naman mo si Jesus sa pagpasa ng krus. Church Lord, sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, niligtas mo ang sanlibutan. Nasalabot sa daan ng isang lalaking galing sa Lord, si Simon na taga Sirene na ama na Alejandro at Rufo. Church, Nang pinapasal sa kanya ang puso. Church, Nangangailangan ng tulong si Jesus. Salamat kay Simon na taga Sirene na ipagpatuloy ni Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi natin mapagtagumpayan ang krisis na ito kung wala ang tulong ng mga naglilingkod sa larangan ng medisina, mga doktor, mga nurse at lahat na nagtatrabaho sa ospital. Sila ang ating mga bayani ngayon. Marami na sa kanila ang napapagod na, nagkasakit na at yung iba namatay. Ang pagtupad ng kanilang tungkulin ay pag-aalay ng kanilang buhay, hindi matatawaran ang kanilang paglilingkod. Panginoon, idinarating namin ang lahat ng mga nagtatrabaho sa larangan ng medisina. Pagkalooban mo sila ng lakas at inspirasyon upang hindi sila panghinaan ng loob. Ilayo mo sila sa anumang uri ng karamdaman amin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ako sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapanan sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
Kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, tabunan ninyo kami, at sa mga burol, itago ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin kapag ito'y tuyo na?" Lumapit kay Jesus ang ilang kababaihan ng Jerusalem upang magdulot sa kanya ng kalakasan ng loob. Sa totoo, si Jesus ang nagdulot ng lakas ng loob sa mga kababaihang ito. Pangbuong daigdig ang nararanasan nating krisis ngayon, apektado ang lahat. Kaya naman ang lunas sa pagsubok na ito ay nangangailangan din ng pandaigdigang tugon. Inaasahan ng pakikiisa ng lahat. Inaasahan ng pag-ambag ng bawat isa. Kung paano nagbigay ng lakas ng loob si Jesus, gayon din inaasahan ng lahat na magbigay ng lakas ng loob sa kanyang kapwa. Panginoon, pinaghaharian kami ng takot at pag-aalala. Palakasin mo ang aming loob sa katotohanang hindi ka malayo sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya upang mabuo kami bilang isang pandaigdigang pamayanan na sama-samang kikilos tungo sa pagsugpo sa krisis na ito. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapanan sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa aming makasalanan. Ipinako sa krus si Jesus na ating Panginoon. Ipinako na sa krus. O Kristo, maawa ka sa aming makasalanan. Ipinako sa krus si Jesus Ang ikasyam na istasyon, si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, niligtas mo ang sanlibutan. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Binago ni Jesus ang krus mula sa pagiging tanda ng parusa at kahihiyan tungo sa pagiging tanda ng pag-asa at buhay, sa pamamagitan ng wagas na pag-aalay ng kanyang sarili sa ngalan ng pagmamahal. Hindi biro ang pangaunawaan kung saan tayo dadalhin ng krisis na ito. Hindi pa malinaw kung hanggang kailan. Subalit hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo
Pagbasa. Tinuyarin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ang pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Binago naman ni Jesus ang buhay at kinabukasan nagbalik loob na magnanakaw. Dahil sa quarantine, napakaraming oras ang bigay sa atin, mga oras at panahon upang maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ay panahon ng pagpili, babalik sa dating nakagawian o papanibaguhin sa pagsunod sa Panginoon. Ito ay pagkakataon upang hayaan natin baguhin tayo tungo sa kabutihan. Panginoon, hayaan mong manibaguhin kami ng iyong awa. Tulungan mo kaming bigyan talaga ang mga tunay na kayamanan sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng lakas upang lagi namin piliin sumunod sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, maninangalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag kami mahintulot sa pagpasensya at mo sa rin sa lahat ng masama. Pagkakinoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Dumalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapanan sa unang-una ngayon at kung kailangan magpasawalang hanggan. Ang ikalabing isang istasyon, si Maria at Juan sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagkat sa pamamagitan ng iyong cross, niligtas mo ang sanlibutan. Magbasa. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak. At sinabi niya sa alagad, ituring mo siyang iyong ina. Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus. Nanatiling nakatayo sa paanan ng krus si Maria, kasama niya si Juan. Hindi nila iniwan si Jesus. Maraming bagay sa krisis na ito ang hindi natin nauunawaan ng lubos. Maraming bagay ang hindi natin naiintindihan, subalit hindi tayo pinanghihinaan ng pananampalataya. Hindi natin hahayaang panghinaan tayo ng loob. Mananatili tayo kay Jesus, hindi tayo lalayo sa Kanya. Panginoon, marami kaming hindi nauunawaan, subalit lubos ang tiwala namin sa iyo. Nanalig kami kapiling ka namin at hindi mo kami pababayaan. Palakasin mo ang aming pagtitiwala upang lagi kaming manatili sa iyo. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Isa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapalan sa unang-una ngayon at magkakailangan ng pagkasawalan ng hanggan. Amen. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating buong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa hari na habako sa krus. Dakilang pag-ibig sa nalalago, puso'y naroon, walang alinlangan. Ang ikalabindalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon. Nagdilim sa buong lupain, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang kamatayan ni Jesus ay nagdulot sa atin ng buhay. Kagalingan natin ang bunga ng kanyang pagkamatay sa krus. Napakarami ng nagkasakit dahil sa virus na ito. Libo-libo ang may karamdaman sa buong mundo. Hilingin natin sa Diyos ang kanilang paggaling. Panginoon, Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Dalangin namin ang paggaling ng lahat ng dinapuan ng COVID-19. Palakasin mo ang kanilang loob sa katotohanang hindi sila nag-iisa dahil kasama kanila. Ipagkaloob mo sa kanila ang lakas at pag-asa. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, kapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalabing-tatlong istasyon, si Jesus ay inilibing. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, niligtas mo ang sanlibutan. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, ang isang mayamang taga-Arimatea, na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong pankip at saka umalis.
Ibinaba mula sa krusang walang buhay na katawan ni Jesus. Inilagak ito sa bisig ni Maria, inalagak naman ito ni Maria sa libingan. Hindi madali ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na ang mawala ng mahal sa buhay sa panahong ito. Hindi natin lubos maisip ang hirap ng hindi mabantayan o makausap o mahagka ng iyong mahal sa buhay sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Hindi natin kayang ipaliwanag ang kirot ng mamatayan sa ganitong klaseng pagkakataon. Panginoon, itinadalangin po namin ang mga pamilya at kaibigan ng mga nagkasakit dahil sa virus. Lalong-lalo na yung mga kamag-anak at mga kaibigan ng mga pumanong na. Palakasin mo ang kanilang loob sa katotohanan ikaw ay kapiling nila at ipagkaloob sa kanila ang kapanatagan ng kalooban. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Aba, Ginang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapalang sa unang-unang ngayon at magpakailanman, kung sa walang hanggan. Amen. Bluetooth mode. Ang ika-14 na istasyon, si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Espiritus mo ang sanlibutan. Makaraan ang araw ng pamamahinga. Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo tingnan ninyo ang paglibingan sa kanya." Hindi katapusan ang libingan, hindi katapusan ang kamatayan. Si Jesus ay muling nabuhay. Marahil marami ang nakakaramdam na tila baga binabalot tayo ngayon ng dilim at tila walang liwanag na naaaninag sa kinabukasan. Ang totoo, may bagong liwanag na naghihintay, may bagong buhay sa hinaharap. May pag-asa sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi man natin lubusang nauunawaan kung paano o kung kailan, subalit matibay ang ating pananalig na may bagong buhay na inihanda para sa atin. Malalampasan ng buong mundo ang krisis na ito. Panginoon, puspusin mo ng pag-asa ang aming mga puso. Akayin mo kami sa tagumpay ng muling pagkabuhay. Gawin mo kaming matatag upang manatiling tapat sa iyo hanggang sa wakas. Amen. Ama namin, sumama sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin natin ang intensyon ng ating mahal na Santo Papa. Magsiluhod po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para ng una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hiningi ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasang tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Tingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.